Ang kwentong ito ay naganap sa Kingston upon Hull, England, ika-31 ng Disyembre. Para sa karamihan, ito ay panahon ng pagtitipon, kasiyahan kasama ang pamilya at mga kaibigan, at pag-iisip tungkol sa mga layunin para sa darating na taon. At 21 taon na ang nakaraan, ganoon din ang pakiramdam ng mga tao. Martes iyon, huling araw ng taong 2002. Sa buong bansa, abala ang mga tao sa paghahanda para sa pagsalubong sa bagong taon. Si Rachel Moran, 21 taong gulang, ay balak ding magsaya ng gabing iyon. Pumunta siya sa pub kasama ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang kapatid na si John. Napakalapit ni Rachel sa kanyang pamilya at pinlano niyang manatili ng magdamag sa bahay ng kanyang mga magulang sa Hull Road. Pagkatapos ng masayang gabi ng inuman at kwentuhan, umuwi sina Rachel at John. Bandang 1:15 ng madaling araw iyon at gising pa ang kanilang ina na si Wanda. Nakaupo siya at nagbabasa ng libro nang dumating ang mga anak. Dumiretso si John sa kanyang silid habang si Rachel ay nanatili muna sa kusina kasama ang kanyang ina. Iminungkahi ni Wanda na tawagan ni Rachel ang kanyang nobyong si Mark at batiin ito ng maligayang pagdiriwang. Nagpasya si Rachel na tumawag. Dapat ay nasa kanilang apartment si Mark noong gabing iyon upang bantayan ang mga kuting. Tumawag siya sa landline nila, walang sumagot. Kaya naman sinubukan niya ang cellphone ni Mark, ngunit ibang tao ang sumagot, isang kakilala nila. Sa kabilang linya, maririnig ang tawanan, ingay at musika. Lumalabas na inimbitahan si Mark sa isang party at nagdesisyon siyang pumunta. Labis itong ikinadismaya ni Rachel. Naiwan ang mga kuting ng walang bantay at hindi man lang siya nasabihan. Naputol agad ang tawag, naubusan ng load ang cellphone. Matapos yon, lumabas si Rachel mula sa kusina. Akala ni Wanda ay matutulog na ang anak, pero ilang minuto lang ay bumalik ito, nakapagpalit na ng sapatos at nasa pintuan na. Sinabi niyang aalis siya. Nagmadaling sumunod si Wanda at nagtanong kung saan siya pupunta. Sagot ni Rachel, uuwi siya para tingnan kung ayos lang ang lahat sa apartment, lalo na ang mga kuting. Malamig sa labas, malakas ang hangin at gabi na. Halos wala ng taxi, kaya labis ang pag-aalala ni Wanda. Habang sila'y nag-uusap, may dumaan na hindi pamilyar na lalaki. Sandaling naisip ni Wanda na hilingin sa lalaki na samahan si Rachel upang siya'y mas mapanatag, ngunit nagbago rin siya ng isip. Sa kabila ng pangungumbinsi, umalis pa rin si Rachel. Nakiusap si Wanda na tumawag siya pagkarating sa bahay. Nangako si Rachel na gagawin niya iyon. Lumipas ang halos 30 minuto, wala pa ring tawag. Magsimula na ring tumawag si Wanda sa cellphone ni Rachel paulit-ulit. Pero hindi ito sinasagot. Tahimik rin ang landline sa apartment. Sinubukan ni Wanda hanapan ng paliwanag ang sitwasyon. Marahil ay pumunta si Rachel kay Mark upang hanapin ito. Ngunit habang tumatakbo ang mga minuto, naging oras. Wala pa rin siyang balita. Sa sobrang pagod sa pag-aalala, napilitan na lang si Wanda na matulog. Umaasang maririnig niya ang boses ng anak kinaumagahan. Sa pagsikat ng araw, tumunog ang telepono. Napabalikwas si Wanda. Bumaba ng mabilis. Mabilis ang tibok ng puso. Akala niya ang anak na. Pero hindi. Si Wanda, ang ina ni Rachel, ang tumawag. Tumawag siya para batiin ang kanyang sariling ina ng maligayang bagong taon. Kasama niya noon ang isa pang anak at si Rachel, ang nakababatang kapatid. Nakipagkwentuhan si Wanda sa anak niyang si John at sa asawa niyang si Ray. Ikinwento niya na si Rachel ayon sa kanya ay umalis pa uwi ng maaga, ngunit hindi na muling nagparamdam. Sinubukan ni John na tawagan siya sa cellphone, ngunit walang tono, hindi pumapasok ang tawag. Ngunit nang tawagan niya ang landline, nagliwanag ang kanyang mukha. Abala ang linya. Ibig sabihin, may tao sa apartment. Makalipas ang ilang minuto, tumawag muli si Wanda. Sa pagkakataong ito, may sumagot. Si Mark iyon. Tinanong niya kung nasa bahay ba si Rachel. Wala siya. Akala ko nga nasa inyo siya natulog kagabi. Sagot ni Mark na halatang nagulat.
Ikinuwento niyang wala siya sa bahay buong magdamag. Dumating siya bandang 7:00 ng umaga at agad na natulog. Walang nabago sa bahay. Kagaya pa rin ito ng iwan niya. Hindi pa napapakain ang mga kuting at walang senyales na umuwi si Rachel. Agad silang pumunta ni John sa bahay ni Mark. At totoo nga, wala si Rachel doon. Hindi ito karaniwan sa kanya. Agad naramdaman ni Wanda na may kakaiba. Pilit siyang pinakalma ni Mark. Sinabing baka dumaan lang si Rachel sa kung saan o may pinuntahang kaibigan. Hindi pa raw lumilipas ang 12 oras. Pero hindi naniwala si Wanda. Kilala niya ang anak. Tiyak siyang magbibigay ito agad ng tawag kapag nakauwi na. Kaya kung wala siya roon, nasaan siya? Si Rachel Moran ang bunso sa kanilang pamilya, tubong Ireland. Ang mga magulang niya ay sina Wanda at Ray. Mayroon siyang kapatid na lalaking si John at 2 kapatid na babae, sina Wanda at Carrie. Tinatawag siya ng ama bilang bunso ng pamilya. Bata pa lang, pangarap na niyang maging veterinaryo pero sa kalaunan, piniling magtrabaho sa childcare center. Inaalagaan niya ang mga bata at ito'y nagbibigay sa kanya ng tuwang. Si Rachel ay isang napakagandang babae, matangkad, may kakit-akit na hitsura. Marunong siyang mag-enjoy sa buhay at palaging naghahanap ng kabutihan sa tao. Nag-aaral siya noon sa Hall College sa kursong may kinalaman sa entertainment at performance. Kahit marami siyang kakilala, medyo mahiyain siya pagdating sa mga hindi pamilyar. Doon niya nakilala si Mark Shepard, taong 2001. Naging magkarelasyon sila at di nagtagal ay nagsama na sa isang maliit na apartment sa ground floor sa lugar ng Orchard Park. Tahimik na komunidad ito sa Kingston upon Hull. Para kay Rachel na malapit sa pamilya, mahalagang nasa malapit lang siya sa kanila. Nang lumipat siya kay Mark, halos wala pang 1 milya ang layo nila sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa mga huling buwan, naiisip na ni Rachel na baka panahon na para sa pagbabago. Gusto niyang magsimula ng bagong landas at ngayong paparating ang bagong taon, plano niyang mag-aral muli. Sa pagkakataong ito, bilang chef, para balang araw ay makapagtrabaho sa larangang iyon. Bago mag-holiday season, kumuha sila ni Mark ng 2 kuting. Pinangalanan nilang Speedy Tomato at Batman. Gustong-gusto sila ni Rachel. Dahil alam nilang magiging abala ang holidays, gumawa sila ng maagang plano para siguraduhing may mag-aalaga sa mga kuting. Sa Pasko, pupunta si Mark sa kanyang ina, habang si Rachel ang maiiwan kasama ng mga alaga. Sa bagong taon naman, siya ang lalabas at si Mark ang mananatili sa bahay. Matapos malaman ni Rachel na pupunta sa party si Mark, nagdesisyon siyang bumalik na lang sa bahay para dalawin ang mga kuting. Pero mula noon, wala nang nakakita sa kanya. Ang hindi niya pag-contact sa pamilya, sa kabila ng pangakong magte-text o tatawag siya, ay labis na ikinabahala ng lahat. At dahil walang malinaw na ebidensyang nakarating talaga siya sa apartment, agad na nagtungo sa estasyon sa Priory Road ang kanyang kapatid at ina para iulat ang kanyang pagkawala. Pinamunuan ni Detective Superintendent Paul Davison ang investigasyon. Ipinaliwanag niya na sa ganitong mga kaso, unang tinitingnan kung ang kilos ay normal ba para sa taong nawawala. Dati na bang nangyari ang ganito? Para kay Rachel, malinaw ang sagot. Hindi. Si Trevor Watts, isa ring opisyal mula sa Humberside Police, ay nagsabi na mula pa lang sa simula, halata ng seryoso ang sitwasyon. Mabilis ang naging kilos ng mga awtoridad. Mahigit 40 pulis ang agad na naitalagang tumulong sa paghahanap kay Rachel. Dumating sa istasyon ang mga kamag-anak at agad na nagbigay ng unang mga salaysay. Ibinahagi ni Wanda ang tungkol sa isang lalaking nakita nila sa kalsada. Posibleng may napansin ito, kaya sinimulan ng mga investigador ang paghahanap sa lalaking iyon. Kausap rin ng mga investigador si Mark. Alam nilang kamakailan ay nagkaroon sila ni Rachel ng hindi pagkakaunawaan, kaya't mahalagang alamin kung may kinalaman ba siya sa pagkawala nito. Ayon kay Paul Davison, hindi mukhang nababahala si Mark na naging dahilan para maghinala sila.
Sinimulan siyang subaybayan at inusisa ang kanyang alibi. Ngunit walang lumabas sa pagmamanman, kumikilos siya na parang karaniwan lang at napatunayang totoo ang kanyang alibi. Kaya't isang malinaw na konklusyon ang nabuo, wala siyang kaugnayan sa nangyari. Ngunit ang ibig sabihin nito ay bumalik sa umpisa ang pulisya. Lalo na ngayong may kutob na baka may kinalaman dito ang isang taong hindi nila kilala. Bihira mang mangyari, hindi ito pwedeng isantabi. Hindi nagamit ang kaniyang bank card. Walang tawag ni mensahe mula sa kaniyang telepono. Wala ring nawalang gamit mula sa kaniyang tirahan, kahit mga damit ay naiwan. Kaya't sinimulan nilang repasuhin ang mga surveillance camera sa paligid upang subaybayan ang galaw ni Rachel. At may nakuha silang mahalagang detalye. Nakita siya ng mga kamera malapit sa tindahang Jackson's sa Hall Road. Nagbigay ito ng oras at direksyon para sa investigasyon. Ngayon ay malinaw na kung saan dapat ituon ang paghahanap. Ginamit ang lahat ng posibleng paraan. May helikopterong pinapailang lang, mga K9 unit at pati na rin ang mounted police. Maging ang dive team ay sumali, lalo lamang itong nagpapabigat sa kalooban ng pamilya ni Rachel. Dito na lalong nakita kung gaano kabigat ang sitwasyon. Lumawak ang interes ng publiko at media at dumami ang ulat sa mga pahayagan. Nakiusap ang pamilya na kung sino mang may nalalaman ay lumantad. Sa kanilang mga pahayag, inilalarawan nila si Rachel bilang isang babae na mas mukhang teenager kaysa adult dahil sa kanyang mabait at mapagkakatiwalaang personalidad. Sabado, 11 ng Enero taong 2003. Pinaikutan ng mga diver ang Bomston Canal, isang lugar na madalas tambakan ng mga kalakal. Doon natagpuan ang unang pahiwatig na may kaugnayan sa kaso. Isang sapatos na Nike, halos kamukha ng suot ni Rachel noong huling nakita siya sa bahay ng kanyang ina, ang nakita malapit sa lugar. Patuloy ang mga diver sa paghalughog sa paligid, maingat nilang inaangat ang bawat patong ng basura at sinusuri ang paligid. Kinabukasan, may panibagong natuklasan sa Bomston Drainage Canal. Sa isa sa mga itim na plastic bag ay natagpuan ang isang pambabaeng clutch bag. Maingat itong iniahon at siniyasat ang laman. Sa loob ay mayroong telepono at makeup pouch. Pero ang isang bagay ang nagpatunay kung kanino ito, isang Irish passport na nakapangalan kay Rachel Moran. Batay sa ayos ng pagkakatago ng mga gamit, malinaw. Hindi ito aksidente. May naglagay doon ng sinadya para hindi agad mapansin. Lalo nitong pinagtibay ang posibilidad na may masamang nangyari sa dalaga. Para makakuha pa ng karagdagang impormasyon, nagpasya ang pulisya na muling buuin ang huling lakad ni Rachel. Isang babaeng may hawig sa kanya ang nagsuot ng kaparehong damit at nilakad ang parehong ruta. Umaasa silang may makakakilala o makakaalala ng mga detalye noong gabing iyon. At may ilang lumapit nga sa mga autoridad. Ngunit dahil naganap ito sa bisperas ng bagong taon, may kalabuan ang ilang alaala, dala ng kasiyahan at alak. Gayunpaman, hindi na sayang ang pagsisikap. Nakakuha ang mga investigador ng access sa mga kuha ng CCTV mula sa isang paaralan na nasa malapit. Ang kalidad ng video ay hindi ganoon kapulido, pero sa itaas na kaliwang bahagi ng screen, may naaninag na silueta. Ayon sa investigador, maaring si Rachel iyon mismo. Kung totoo man ito, nangangahulugan itong nasa humigit kumulang 200 metro na lang siya mula sa kanyang tirahan. Pero ang mas mahalaga, mukhang hindi niya tinahak ang pangunahing daan. Sa halip na pumili ng maayos at maliwanag na ruta, gaya ng unang inakala, nakita sa video na lumiko siya sa isang mas madilim at tahimik na landas. Habang pinanood pa ang footage, may napansin na nakababahala. Isang figura ang mabilis na sumusunod sa kanya. Kung sa bahaging iyon nga nangyari ang lahat, maaaring may alam ang taong iyon. Nagkaroon na ngayon ang mga pulis ng mas tiyak na lugar na pwedeng pagtuunan ng investigasyon. Gaya ng binanggit ni Officer Trevor Watts, kadalasang natatagpuan ang mga tao sa loob ng 1.5 kilometro mula sa huling lokasyong naitala. Kaya't napagpasyahan na inspeksyonin ang bawat tahanan sa loob ng nasabing distansya.
Higit sa 100 tauhan ang isinama sa operasyon. Ito ang naging pinakamalaking paghahanap sa kasaysayan ng pulisya sa Humberside. Isang napakalaking hamon ito para sa buong departamento. Sobrang daming kailangan na resources pero ayaw nilang palampasin ang kahit pinakamaliit na pagkakataon. Martes, ika-28 ng Enero taong 2003, sinimulan ang mga paghahanap. Bawat team ay may 3 miyembro, isang eksperto at 2 opisyal. Isa-isang chinek ang mga bahay hanggang sa isang tawag ang natanggap sa command center. Isa ito sa mga pulis, halatang may kaba sa tinig. Ang impormasyong dala niya ay nagpagulat sa lahat. Ang grupo na pinamumunuan ni Steve Denison ay nagsasagawa ng inspeksyon sa isang apartment sa Nash Court bilang 19. Isang binatang lalaki ang nakatira doon at may bisita siya noong oras na iyon. Magulo at marumi ang loob, kalat sa lahat ng sulok. Mabilis ang naging inspeksyon. Ipinakita naman ng may-ari ang mga silid ng hindi nagpapakita ng kaba. Walang bakas ni Rachel, iisa na lang ang natitirang lugar na hindi nasilip, ang maliit na storage room sa loob ng gusali na konektado sa unit bilang 19. Hiniling ng mga pulis ang susi. Una, sinabi ng lalaki na wala siya noon. Pagkatapos, sinabing nakalimutan niya kung saan ito. At kalaunan, binago na naman ang kwento. Baka raw nasa nanay niya ang susi. Lahat ng ito ay tila kahina-hinala. Dahil kung ginagamit ang storage na yon at parte ito ng tirahan, bakit wala siyang access? Naging matatag ang pulisya sa desisyon. Kailangang masilip ang lugar. Pinakiusapan siya na hanapin agad ang susi. Ilang sandali pa, bumalik siya dala ang susi, inabot ito sa isang opisyal at bumalik sa kaniyang unit. Nang mabuksan sa wakas ang pinto, bumungad ang tambak ng basura, lumang carpet at mga kahon. Isa-isang inilabas ang mga bagay. Habang ginagawa ito, napansin ni Officer Denison na natigilan ang kasama niyang pulis. Nakatitig lang sa loob. Lumapit siya para tingnan kung ano ang nakita at doon niya napansin may bahagi ng binti ng tao na aninag sa ilalim ng mga kalat. Matapos ang 4 na linggong paghahanap, naging malinaw na natagpuan na si Rachel. Ang kaniyang mga labi ay itinago sa maliit na espasyong halos 1 metro lang ang laki. Tambak ito ng sako at tinakpan pa ng tela. Ang lugar na iyon ay nasa layong 200 metro lang mula sa kaniyang tahanan. 2 lalaki na konektado sa unit na iyon ang agad na dinampot. Ang isa, si Michael Little, 23 taong gulang. Ang isa pa, si Mark Fuller, ang kaibigan niya. Nang marinig ni Mark ang mga paratang, mariin niyang itinanggi ang lahat at sinabing wala siyang kaalam-alam. Kinumpirma naman ni Michael na wala talagang kinalaman si Mark. Habang dinadala na si Mark sa presinto, naiwan si Officer Steve Denison kay Michael. Doon na nagsimulang magsalita ang binata at ito ang isinulat ni Steve sa kanyang kwaderno. Sobrang saya ko na nakita niyo siya. Matagal ko na tong gustong ibahagi. Parang nabunutan ako ng tinik. Napanood ko ang mga ulat sa TV at umaasa lang ako na darating kayo. Wala akong sinabihan. Walang nakakaalam. Hindi ako normal na tao kung nagawa ko to. Siguro isa akong halimaw. Noong gabing yon, nakita ko siya, naglalakad mag-isa. Nilapitan ko siya, kinausap, inalok uminom. Sa simula, maayos lang ang lahat, nag-uusap kami. Pero nagkaroon kami ng alitan. Sa pagkakatanda ko, lumabas ako sandali at pagbalik ko, nasa kusina siya, nakatalikod. Paglapit ko, bigla siyang humarap at nakita ko na may hawak siyang kutsilyo. Kumadyot siya at nasugatan ang braso ko. Ayon sa kanya, nangyari ito habang pilit niyang ipagtanggol ang sarili. Si Wanda, ina ni Rachel, ay nagsabing kahit gaano man kahirap, may bahagyang kagaanan sa kalooban. Kahit papaano, hindi na sila nabubuhay sa tanong. Dinala si Michael Little sa himpilan sa Queen's Garden. Sa investigasyon, pinakinggan sa kanya ang mga recording ng sinabi niya sa apartment. Kinumpirma niya ang lahat ng detalye at pinirmahan ang dokumento. Simula noon, sinikap ng pulis na buuin ang mga pangyayari noong bisperas ng bagong taon.
Sa simula, kasama ni Michael ang kanyang mga kaibigan at sinusubukang lapitan ang isang babaeng gusto niya. Pero umalis ito kasama ang ibang lalaki kaya napadpad siya sa isang kilalang kakilala na nag-imbita sa isang kasiyahan. Pumayag si Michael. Nagtagal siya doon hanggang hating gabi, saka umuwi. Nang sinuri ng mga pulis ang dinaanan niya, may nakakabahalang detalye silang natuklasan. Siya pala ang dumaan sa tabi ni na Rachel at Wanda sa mismong oras na pauwi na si Rachel. Siya rin ang lalaking halos nilapitan ni Wanda para sabihing samahan ng anak pauwi para hindi maglakad ng mag-isa. Posible ring narinig niya si Rachel na sinabing maglalakad lang siya. Sa CCTV malapit sa Jackson's Hall Road, kitang-kita ang isang lalaki na dumaan 3 minuto bago dumating si Rachel. Si Michael Little ito, ang taong tumakbo sa likuran ni Rachel sa footage mula sa isa pang kamera malapit sa eskwelahan, ay pinaniniwalaang si Michael rin. Dahil una siyang naunang maglakad, inaakalang nagtago siya para hintayin na makalagpas si Rachel, saka siya sinundan. Nang dumating ang resulta ng pagsusuri, malinaw na ang nangyari ay labis na hindi katanggap-tanggap. Maraming tinamo ang babae mula sa likuran gamit ang isang malaking kutsilyong pangkusina na hindi na nahanap. Walang bakas ng paglaban sa mga kamay niya. Ang ilan sa mga sugat ay napakalalim na umabot sa kabila. Ang mga bakas sa apartment niya ay nagpapahiwatig na nangyari ang lahat sa may pasilyo. Sa likod ng mga binti niya, may natagpo ang putik. Indikasyong maaaring dinala siya papasok mula sa damuhan. Walang kahit anong palatandaan na siya ang unang nagpakita ng agresyon kahit wala pa ring tiyak na detalye kung paano eksaktong naganap ang lahat. Pinaniniwalaan ng mga investigador na sinubukan ni Michael na makipag-usap sa kanya habang naglalakad siya. Pero malinaw ang pagtanggi ng babae. Sa pananaw nila, maaaring ito ang nagtulak sa kanya, lalo na't nauna na siyang naranasan ang pagtanggi mula sa ibang babae. Ang biglaang pagsabog ng damdamin ay maaaring nagtulak sa kanya na dalhin siya sa kanyang lugar at humantong sa trahedya. Kinuha rin ang ilang sample na nagpapatunay na ang naging pagtrato sa babae ay lubhang hindi naaayon. Pero hindi siya sinampahan ng formal na kaso para rito dahil kulang ang katiyakan sa takdang oras ng insidente. Ang lugar kung saan nakatira si Rachel ay katapat lamang ng isang playground at sa dulo noon, nandoon ang apartment ni Michael. Ang daan papunta sa bahay ng mga magulang ni Rachel ay palaging dumadaan mismo sa tapat ng bintana niya, kung saan madalas siyang nakaupo, naguguhit o nakatingin sa kawalan. Pinaniniwala ang nakita niya si Rachel na dumaan. Kaunti lang ang mga kaibigan niya pero ang ilan sa kanila na nakausap ng mga investigador ay nagsabing madalas siyang magkwento ng kung ano-ano tungkol sa mga babae. Ayon sa kanya, may nobya raw siya. Pero ayon sa mga kakilala, wala naman talagang ganoon. Kapag inilalarawan niya ito, sinasabi niyang matangkad, payat at may blonding buhok kapareho ng itsura ni Rachel. Kahit ano pa ang una niyang sinabi, kalaunan ay binago niya ang kwento. Sinabi niyang si Rachel daw mismo ang lumapit sa kanya at humiling na samahan siya pauwi para mas maging panatag ang loob niya. Pagkatapos nilang makarating sa bahay niya, sinabi niyang nagkaroon daw ng alitan at nasampal niya raw ito gamit ang likod ng kamay. Sa kalaunan umamin siya sa pulis. Hindi ko napigilan ang sarili ko, kinuha ko ang kutsilyo at ginawa ko ang isang bagay na pinagsisisihan ko ngayon. Kailangan ko ng tulong, siguro kausapin ng isang psychologist o kahit sino. Pero ang mga ebidensya ay hindi tumutugma sa bersyon niyang iyon. Walang palatandaan ng alitan o ng anumang ginawa umano ng babae laban sa kanya. Hindi naniwala ang mga autoridad sa salaysay niyang ito. Isa pang tao na nadakip kaugnay ng kaso, si Mark Fuller, ay agad ding pinalaya. Lumabas na wala siyang kinalaman sa nangyari kay Rachel. Ngunit nanatiling bukas ang tanong. Sino ba talaga si Michael Little? Nag-aral siya sa Great Field Comprehensive School sa Hall kung saan madalas siyang pagtawanan dahil sa kaniyang timbang. Tinatawag siya ng mga kaklase bilang matabang bata.
Kadalasan, kasakasama lang niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae na mas bata sa kanya ng 4 na taon. Iniwan sila ng ama at ayon kay Michael hindi naging maayos ang pakikitungo sa kanya ng amain. Kalaunan, pumanaw ito dahil sa sakit sa bato. Ang pinakamahalaga kay Michael ay ang kanyang ina. Siya at ang kapatid na babae ang tanging malalapit na babae sa buhay niya. Nang siya'y tumanda, lumipat-lipat siya sa mga tirahang pag-aari ng lokal na pamahalaan na halos hindi niya nililinis. Ayon sa mga kapitbahay, kakaiba siyang tao, bihira siyang lumabas, gumagamit ng kung ano-ano at matagal manood ng hindi naaangkop na nilalaman. Isa sa mga dating kaklase niya ang nagsabing madalas gumamit si Michael ng kung anong substansya na nagpapabago ng kanyang asal. May kakaiba talaga sa kanya, mabigat ang ugali niya, anya. Noong Biyernes, ika-31 ng Enero taong 2003, si Michael Little na 23 taong gulang ay opisyal na inakusahan kaugnay ng kaso ni Rachel Moran. Hindi siya umamin kaya't nagkaroon ng paglilitis. Sa korte sa hall nagsimula ang proseso, sapat ang ebidensya at iniisip ng mga tao kung anong klaseng depensa ang gagamitin niya. Doon muling nagbago ang kanyang kwento. Sa pagkakataong ito, sinabi niyang si Rachel raw ay pumayag na sumama sa kanya pauwi at ang lahat ng nangyari ay kagagawan di umano ng kanyang kaibigang si Mark Fuller. Ayon sa kanya, nang makita raw ni Mark na magkasama sila, hindi raw ito nakapigil ng emosyon. Sinabi ni Michael na kumuha raw ng kutsilyo si Mark at dahil sa matinding selos, may nangyari na hindi na maibabalik. Ikinuwento niya sa mga hurado na tinakot daw siya ni Mark pati na ang kanyang pamilya kung hindi niya aakuin ang buong pangyayari. Sinabi ni Michael na pinagsisisihan niyang hindi siya nakialam nung nagsimula ang lahat, pero umamin siyang napilitang ayusin ang sitwasyon at itago kung anuman ang naiwan. Sinabi ko sa kanya na hindi ako tutulong, pero sabi niya wala akong pagpipilian. Nakakatakot talaga. Gusto ko lang na mawala na lahat, na parang hindi ito nangyari, sabi niya sa korte. Si Mark Fuller naman ay nagbigay ng kanyang panig. Mabigat ang kanyang interogasyon pero mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman. Ikinwento niya na noong gabing iyon, nasa isang kasiyahan siya at pagkatapos ay dumiretso sa bahay ng kanyang ina. May mga nagpapatunay sa kwento niyang ito at walang anumang ebidensya ang natagpuan ng mga investigador na mag-uugnay sa kanya sa pangyayari. Sa huli, hindi siya kinasuhan. Ang kwentong ito ay hindi naging iba kundi isang desperadong pagtatangka ni Michael na ilihis ang sisi sa ibang tao. Tinawag ng taga-usig na si Jeffrey Marsden ang kanyang salaysay na isang imbento at binigyang diin na hindi ito tumutugma sa mga matibay na ebidensyang ipinakita sa korte. Nang isiwalat kung sa anong hirap ang pinagdaanan niya, hindi na pigilan ng kanyang mga mahal sa buhay ang kanilang emosyon at lumabas ng silit. Inilahad ng prosekusyon ang sunod-sunod na ebidensya. Nagpalit-palit si Michael ng paliwanag kung bakit wala siyang susi sa maliit na imbakan. May mga kakaibang galaw na narecord ng mga kamera. Itinapon ang bag niya. May mga bakas mula sa kanyang tirahan na tuwirang tumuturo sa kanya at sa mismong bahay ni Michael ay may palatandaan ng kaugnayan sa kanya habang siya mismo ay walang anumang bakas ng pagtutol at patuloy na nagbabago ang kanyang bersyon. Malinaw at buo ang larawan ng mga pangyayari, ngunit sapat na ba ito? Matapos ang 3 linggong paglilitis, 9 na oras nagpulong ang hurado para sa desisyon. Habang tumatagal, lalo ring nababahala ang mga investigador. Naalala ng ama ni Ray. Nakikita naming parang lalo silang kinakabahan. Inamin ni Inspector Paul Davison na siyang namuno sa kaso. Habang nagpapatuloy ang deliberasyon, lalo akong natatakot na baka may hindi magandang mangyari. Dumalo sa lahat ng pagdinig ang ina ng babae, si Wanda, pero hindi siya pumasok sa silid nang basahin ng hatol. Nang tuluyang tumahimik ang lahat, ibinunyag ang desisyon. Hindi naniwala ang hurado sa paliwanag ni Michael. Idineklara siyang may sala, wala ni anong emosyon sa kanyang mukha. Ayon kay Paul Davison, dahil lamang sa masinsinang trabaho ng pulisya na kamit ang katarungan,
Idinagdag pa niya, kung hindi namin siya natagpuan, baka ang maliit na imbakang iyon na halos 1 metro ang laki ang siyang naging huling lugar kung saan siya naiwan. Bago i-anunsyo ang hatol, binasa sa korte ang liham ni Wanda. Tinukoy niya ang sarili bilang isang babae na wasak at dumaan sa matinding pagsubok. Ayon sa kanya, nawala ng pag-asa si Ray. May mga oras na sinasabi niyang wala nang dahilan para magpatuloy. Hindi lang si Rachel ang nawala sa amin, kundi bahagi ng aming mga sarili. Paglabas ng korte, sinabi ng nakatatandang kapatid na si Carrie, walang kasiyahan. Tanging kawalan. Ang nobyo ni Rachel, si Mark, ay nagsabi sa kanyang pahayag, pinakamasakit para sa akin ang katotohanang hindi ko man lang siya nayakap sa huli. Hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Binanggit ni Judge Hooper na ang pagtatangkang isisi sa inosenteng tao ang nagpatunay sa kawalan ni Michael ng pagsisisi. Sinabi rin niyang winasak ng mga pangyayari ang buong pamilya at nangakong lalapitan ang kalihim ng panloob upang imungkahi ang pagtakda ng minimum na tagal ng pagkakakulong nito. Noong taong 2007, itinakda ni Judge Pitson ang pinakamababang sentensya ni Michael Little sa 25 taon. Noong 2010, lumabas ang balitang pumanaw ang kapatid ni Rachel, si Wanda, matapos ang komplikasyon mula sa sakit. Dahil sa ibang karamdaman, hindi na siya makalakad at halos hindi na rin makakita. Naniniwala ang kanyang mga magulang na hindi na siya muling bumangon mula sa nangyari. Para sa kanila, bumitaw na siya noong mismong araw na nawala si Rachel at para bang nagpatuloy lang siya sa pag-iral hanggang sa ideklarang may sala si Michael, 10 buwan pagkatapos. Ayon sa ama, noong umagang iyon ng bagong taon parang may bahagi si Wanda na nawala at ang dahilan ay si Michael. Kalaunan, inilibing si Wanda sa tabi ng kanyang kapatid. Umalis na rin sa serbisyo noong 2012 si Detective Paul Davison na nanguna sa investigasyon matapos ang 30 taon sa serbisyo at umabot sa ranggong Chief Superintendent. Para sa marami, ang bisperas ng bagong taon ay panahon ng pag-asa, ng pagtitipon kasama ang mga mahal sa buhay at ng pagninilay para sa hinaharap. Ganoon din ang inaasahan ni Rachel. Saka pa lamang nagsisimula ang kanyang buhay at kitang-kita sa kanya ang magandang kinabukasan. Kalaunan, sumulat si Paul Davison ng isang aklat tungkol sa kaso ni Rachel. Ang pamagat nito ay payak lamang, Rachel, at inilathala ito ng may pahintulot ni Wanda at Ray. Patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa pamilya, madalas na binabanggit ang kanilang panloob na lakas at tibay ng loob sa pagharap sa nangyari. Tunay silang kamangha-manghang mga tao. Sa panahon ng investigasyon, nasaksihan niya mismo kung gaano kalaking puwang ang iniwan ng pagkawala sa kanilang buhay. Para bang tumigil ang oras para sa kanila at bawat segundo ay may dalang bigat. Hindi iyon basta-basta nawawala, ngunit sa kabila ng lahat, ipinamalas nila ang hindi matatawarang tapang.